ba kailangan nating ma-establish yung trust. Magkaiba yun. Trust o pagtitiwala sa Diyos at sa ating kapwa. So yan po ang gusto nating pag-usapan. Trust God's throne of grace po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kasi po, sa John 16:33, nabanggit po ng ating Panginoong Jesus, nagbilin po siya sa mga disciple na dito sa mundong ito ay daranas po tayo ng kung ano-anong hirap, iba't ibang hirap, pasakit, tribulation, sabi niya sa Amplified Version, in the world you will have tribulation and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world, my conquest is accomplished, my victory abiding. So ito pong statement po ni Jesus na to, hindi po ito negative. Ito po ay isang encouragement. Hindi niya tayo dinidiscourage na, ay nako, nakakatakot dito sa mundo. Hindi po yun ang ibig niya sinasabihin. Ang sinasabi niya ay we are not exempted sa mga sufferings, paghihirap dito sa mundo, mga trials, di ba? Mga challenges, problema ang tawag natin dyan. Amen. Pero sinasabi po ng Panginoong Yesus na huwag kayong mawala ng pag-asa. Magkaroon pa rin kayo ng kapayapaan dahil naranasan niya na ang lahat ng uri ng problema, ng paghihirap, ng sakit. Diba? Lahat ng pains na nararanasan natin ngayon, lahat ng mga paghihirap, kakapusan, lahat na ng uri naranasan po ng Panginoong Yesus. But lo and behold, sabi niya, napagtagumpayan niya po yun. And tayo, dahil po tayo ay nasa Panginoong Yesus, ito po ay mapapagtagumpayan din po natin kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Amen? We have to put our trust in our Lord Jesus. Okay, so, kung meron po palang mga paghihirap dito sa mundo, ano nga ba yung mga dahilan ng paghihirap? Bakit po tinatanong ko si Lord pag may nababasa ako ganito, hindi ako nawawala ng katanungan. Kalooban ba ni Lord na maghirap ang tao? So, Lord, kalooban mo ba? Bakit may paghihirap pa? Bakit may sufferings pa? And yun po ang gusto kong malaman natin. Ano ba yung ugat ng mga sufferings, ng mga problema, and challenges na meron dito sa buhay? So, number 1 po dyan is yung kasalanan. All suffering is the result of sin. Diba? Dahil po doon sa nakapasok na kasalanan sa mundo, ang nangyari po doon sa pag-disobey ni Adam and Eve, nakapasok po ang kasalanan sa mundo. Pero ang plano po ng Diyos sa atin, perfecto. Gusto niya masaya tayo, gusto niya ganap at buhay na kasiya-siya ang inaalay niya sa atin. Kaya lang po, nakapasok ang kasalanan dahil sa disobedience. And if there were no sin, there will be no suffering. Kung wala pong kasalanan, syempre wala pong paghihirap. And sino po yung author ng kasalanan? Diba? Si Satan. Siya po yung nanunukso sa tao. Siya yung nandadaya sa tao. Amen? So we are in the world and the world is filled with sin. And we cannot avoid all its effect. Next po yung mga wrong decision natin sa buhay. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo dumadanas ng mga paghihirap, mga problema, dahil meron tayong poor choices. Diba? Bakit tayo nagkakaroon ng mga maling desisyon? Usually po dahil we are walking in the flesh, lagi nating sinusunod yung ating laman, kung ano yung gusto ng laman natin. For example na lang, yung food habit natin, di ba? Kapag ka nag-overeat tayo, lahat na kinain natin, wala na tayong sinaalang-alang, then anong resulta nito? Nagkakaroon ng sakit ang tao. Isa po sa mga paghihirap ng tao, yung may sakit siya. Amen? So bakit naghihirap ang tao? Maling desisyon sa paghawak ng pera. Amen? Overspending. Kung mayroon sa pagkain, overeating. Sa pera naman, overspending. O kaya kung wala namang pera talaga dahil siguro sa katamaran. Hindi nag-aral. So maraming mga cause yung mga sufferings. And isa pa doon yung imperfect world. Amen? Yung ating pong mundo ay hindi perfecto. Diba? Habang tumatanda, sabi ng Bible, habang tumatanda ang mundo ay pasama ng pasama ito. So kung tayo nandito sa masamang mundo, mararanasan talaga natin po yung mga paghihirap .
Hindi talaga exempted kahit tayo ay Kristiyano na. At etong matindi, gumawa ka na ng mabuti, pero may na-encounter ka pang suffering, mga pain. Meron ka pang nasaktan ka pa, nagka-problema ka pa, wala ka namang hinangad, kundi gumawa lang ng mabuti. Diba? For example po, yung pag-share natin ng ating pananampalataya, sinishare lang naman natin si Jesus, tapos merong magpe-persecute sa atin. Persecution, that's one way. Isa po yan sa mga dahilan. Isa po yan sa paghihirap na nararanasan natin. Diba? For example, rejection. Diba? Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi ka sumasabay doon sa flow ng mundo, na parang okay lang na ikaw ay sa mundo, okay lang na nag-iinuman, okay lang na nagmumurahan. Diba? Pagka wala ka, pag hindi ka gumawa, hindi ka umayon sa takbo ng mundo, ayaw nila sa'yo. I-persecute ka nila, tatanggalin ka nila. O kaya naman, may nabuong ministry. Alam niyo po, marami pong marami po sa US na malalaking ministry, Joyce Meyer Ministry, Andrew Wommack Ministry. Isama na natin ang Times of Refreshing Ministry. Sila po ay naalis po sa church. Dahil hindi nagkaintindihan. Diba? Mayroong mga hindi pagkakaunawaan. So, alam mo yung gumagawa ka lang, sumusunod ka lang naman sa kalooban ng Diyos. Pero may mga tao na ayaw nila sa iyo dahil yun ang ginagawa mo. So by doing good, we also suffer. Even Jesus was rejected and despised, sabi po sa Isaiah, di ba? 53 verse 3. And Jesus was hated without a cause. Ano bang ginawa? Ba't naparito ang Panginoong Jesus? Wala naman siyang ibang dahilan ng pagpunta dito sa mundo kung hindi magtubusin ang tao sa kasalanan. Pero anong sinapit niya sa paggawa niya ng mabuti? Persecution, iniwan siya ng mga kasama niya, idinenay siya ng mga kasama niya, nag-iisa siya doon, na naghihirap, pinahampas, habang naglalakad ng papunta doon sa, alam niyo, sa Calvary, pinako siya at namatay by doing good. So, hindi po tayo exempted sa suffering. That's why our Lord Jesus is encouraging us na although may suffering, I have peace in you. Binibigyan ko kayo ng kapayapaan. Amen? Amen. Sabi po ng Proverbs 3 verse 5 to 6, diba ano ba sinasabi ng verse na to? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Ang ganda ng kahulugan po ng trust sa Amplified Version. Sabi dito, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart. Bakit ang gusto ng Panginoon buong puso? Buong puso nating pagkatiwala ang lahat sa Kanya. Bakit nga ba nais ng Diyos? Kasi po dahil po magtitiwala tayo sa Kanya ng buo, mai-spare niya tayo doon sa mga pagkakamali. Mailalayo niya tayo doon sa mga maling bagay, di ba? Because we ask guidance from Him. Kaya lang po, ang nangyayari, hindi po lubos yung pagtitiwala natin sa Diyos, lalo na sa pamumuhay natin. We live independent of God. Paano ko po nasabi? Kasi nasanay na po tayo na nagdidesisyon na tayo ng tayo lang. Amen? Ako lang, kami lang ba ganon na parang, pag may gagawin, sige, ito gawin natin. And you know, God wants, ang gusto niya, ma-involve siya. Kasama siya sa buhay natin. In every small details of our lives, gusto niya, mag-consult ka sa akin, kausapin mo ako, Lord, kalooban mo ba itong gagawin kong to? Ito ba ay decision na ito ay kalooban mo? So kasi sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Lahat po ng gagawin natin, i-acknowledge natin siya. Amen. Kaya lang po, yun nga, may pagkakataon na hindi nagtitiwala ang tao sa Diyos. Kung nagtitiwala man, hindi buo, 50-50. Diba? Nahihirapan tayong pagtiwalaan ang pangako ng Diyos kapag may problema o mga paghihirap na. Pag may pressure na dumadating. Amen? So, napakahalaga no, na dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon.
So, tingnan natin, i-assess na, i-check natin sa sarili natin kung tayo ba ay nagtitiwala talaga ng buo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, no? Kasi meron po akong indicators and sign of not fully trusting the Lord. So, kapag po, number one, kapag po tayo ay nakakaranas ng anxiety o sobrang pag-aalala, that's one indicator na hindi lubos yung tiwala natin sa Diyos. Kasi di ba kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mag-aalala. You will always have peace. Hindi mawawala yung kapayapaan mo. At kapag po nagkaroon ng anxiety, ang epekto po nito, pauwi ito sa depression. Nakakapagod yung laging nag-aalala. Naranasan nyo na po bang mag-alala? Yes. Amen. Di ba meron pa nga tayong tinatawag na merong, di ba sakit yun? May anxiety attack na inaatake ng sobrang pag-alala. Iba na yung nagiging effect sa katawan. Di ba? So nanginginig na. Minsan ganun eh. Para po yun ay, alam niyo po, sa Bible, meron pong example doon na nagkaroon ng anxiety. So, hindi tayo dapat makondemn, no? We are living in this imperfect world. Nakakatakot naman talaga. Yung mga, alam mo yun, yung mga isipin mo pa lang na mga pangit na mangyayari na nandito ka sa masamang mundo. Nakakatakot talaga. Pero, ina-assure tayo ni Lord na ilagay mo sa akin yung tiwala mo, huwag doon sa nakikita mo. Amen. Si Elijah po, nakita at naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Ang dami niyang miracle na pinagawa sa kanya ng Diyos at nakita niya yung lahat. Amazing things. Diba? Ginawa niya po yon. Pero alam niyo po, dumating din po siya sa punto na nag-depress siya. Sabi po sa 1 Kings 19:1-4 po, makikita po natin doon na pinadalhan siya ng asawa ng hari na si Jezebel ng death threat. At sinabi niya, dahil pinatay mo ang mga propeta ko, hindi maaaring dumating ang bukas na hindi mangyari sa iyo ang ginawa mo sa mga propeta ko. At alam niyo po, nung na-receive niya yon, umalis siya, tumakbo siya. Basahin nga natin. Hindi ko nalagay dyan eh. Okay, ha? Para maganda, para mas maintindihan natin. 1 King... Kasama kayo. Wait lang. Kasama kay Lola. Sa 1 King 19 verse 1-4. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta ko. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Minsan, di ba, pag antindi ng problema, pumasok din ba sa isip niyo yun? Hindi pa. Para kasing nakakapagod ang buhay, no? Kapag ka puro problema. Parang gusto mong kuhanin ka na ni Lord. Yun po, naranasan po siya ni Elijah. So, anong naging resulta? Hindi niya naalala yung mga amazing things na si Lord ang magbibigay sa iyo ng deliverance dyan. Siya ang magtatanggol sa iyo. Iingatan ka ng Panginoon. Amen? So, mentally po nakakapagod yung sobrang pag-aalala. Kaya wag po tayong mag-alala. Sabi di ba ng Bible, do not worry about anything but pray. Pray, manalangin po tayo. Pag may pag-alala, manalangin ka. Diba? Pero wag yung panalangin na, Lord, kuhanin mo na ako. Hindi, Lord, bigyan mo ako ng sapat na lakas para malampasan ito. Yun po yung throne ng grace eh. Lumapit tayo doon sa trono ng biyaya ng Diyos na napakayaman. So Amen. Lahat po ng mga dinadaanan nating pagsubok ay may kasagutan po ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, bakit may nagsusuicide? Kasi hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Diba? Hindi sila tumatakbo sa Panginoon. Nawawalan tuloy sila ng pag-asa.
So ano pa isang indicator? Impatience. Diba kapag po tayo ay impatient, anong ginagawa natin? Nagmamadali tayo. Ang gusto natin instant, andyan na yung kailangan natin. So ano tendency nun? Tendency, we do things our way. Oh, halimbawa po, ito po sa Bible, si Sarah. Si Sarah kay Hagar, di ba? Sabi niya, alam naman nila na may propesiya ang Diyos kay Abraham na siya ay magiging tatay, magkakaanak siya. Kaya lang, ang tagal wala pa, no? Nainip na si Sarah. Sabi niya tuloy kay Abraham, mabuti pa ay tabihan mo na lang si Hagar na aking alipin at nang sa pamamagitan niya ay magkaroon na tayo ng anak. Ayan, pinara-praise ko lang, ganyan po yung parang sinasabi ni Sarah. Ito na naging resulta nito, di ba, sorrow? Dahil nung ipinanganak si Ishmael, ay parang with contempt na siyang tingnan ni Hagar, si Sarah, na parang nagmamalaki na. Mas mahal na ako ng asawa mo ngayon kasi ako ay may anak na. So dahil doon sa naranasan niya, dahil nainis si Sarah doon kay Hagar, sabi niya kay Abraham, paalisin mo yung mga yan dito. Sabi niya, parang ganito, ang yabang niya, nagmamalaki yan sa akin. So kaya itinaboy si Ishmael. So yun po, no, kapag po tayo ay nagmamadali, nagkakaroon ng sorrow. Totoo yan naranasan po namin yan. For example, di ba, may mga gusto kang ipagawa sa bahay mo. Wala pang provision. Gusto mo na ngayon, o mangutang tayo. O di ba, nakaka-relate? Marami sa ating mga Pilipino, kahit Kristiyano, talagang nangungutang. Hindi tayo humihingi ng provision sa Panginoon. And anong resulta noon? Sorrow. Delay. Mas lalo pang napatagal yung pagpapaayos mo ng bonggang-bongga. Kasi nga, in advance mo na. Ibabayaran mo din yun. So yung provision na dadating sana para sa nang walang sorrow, ang nangyari, ipinangbabayad mo dun sa utang na ngayon kinakapos ka na out of budget ka na. So delays and sorrow pag po impatient tayo. Kasi tayo nabuhay na tayo ngayon sa instant. Ang gusto natin, instant gratification, mag-gratify agad yung mga gusto natin. Diba? Alam nyo, na-realize ko yun, na-realize namin, ang dami namin pagsubok, nag-stumble kami financially dahil sa pangungutang. Nakakahiya yun. At nakakalungkot kapag po Kristiyano tayo kasi akala ko ba sinasabi nyo mayaman ang Diyos nyo? Bakit sa akin ka umuutang? Ano ba ang plano ng Panginoong Diyos sa atin? Sabi niya, you are the lender and not the borrower. Kayo ang magpautang, huwag kayo ang mangutang. Mas masarap po talaga nagpapautang kahit na hindi ka bayaran. Alam mo na hindi ka maghihirap. Yes. Diba? So, may lesson po ako dito na natutunan. Ito, kaya ko to pinili na ibahagi sa inyo. Kasi naranasan ko na, nung nagde-devotion ako, ang sabi ng Lord sa akin, bigla ako natahimik na parang merong may mahinang boses mula sa puso ko na nagsabi, alam mo, Kelly, may trust issue ka. Sabi ko, ako? Nung nagsasalita ako, sa isip ko, ako may trust issue kanino sa'yo, Lord? Parang wala naman. O marunong pa ako kay Lord, sabi niya, tingnan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Di ba masyado tayo nagmamagaling? Ay! Malaking tiwala ako sa Diyos. Binigay ko sa Kanya ang buhay ko. Parang utang na loob ni Lord, nagmalaki tayo, no? Pero, action speaks louder than words. Amen? Amen. Nakikita sa kinikilos natin, we have to practice what we preach, di ba? Kung ano yung sinasabi natin, panghawakan natin. So si Sarah, nainip siya, kaya nagpumasok din yung sorrow sa buhay nila, no? Even si Saul, si King Saul, nainip siya. Dahil sa digmaan, meron po sila isang labanan na digmaan na pupuntahan. Ang sabi ni Samuel, hintayin mo ako in the 7th day. Dadating ako at doon pong panahong yon, bago po kayo lumaban, kailangan mag-offer muna ang pare o propeta ng offering. Hindi agad dumating si Samuel.
Na-pressure si Paul. Minsan ganun, si Saul. Minsan ganoon po tayo, nape-pressure na tayo dito sa paligid natin. Sila may gano'n na, ang ganda na ng bahay nila. Sila may kotse na. Sila mayaman na. Kailangan kumayod tayo ng kumayod. Magpayaman din tayo ng magpayaman. Si Saul po na-pressure siya. Kasi nagkakawatak-watak na yung mga tao niya, nag-aalis na sa tagal ni Samuel. So umaga siya na nag-decide, mag-o-offering na ako para makipaglaban na tayo. So alam nangyari, dahil sa kanyang disobedience, nawalan siya big time. Nawala sa kanya ang paghahari. Nawala ang anointing, hindi na binigay sa kanya ang paghahari ng Israel. So anong dahilan ng kanyang suffering, ng kanyang paghihirap? Dahil laging impatient siya. That's why patience is a virtue, laging sinasabi. Napakahalaga po pala talaga ng pasensya. No, dyan na lang sa traffic. Hindi naman, alam ko may mga nagmumotor, ang asawa ko nagmumotor din. Bakit ang mga nagmumotor parang lagi nagmamadali? Parang wala silang karapatang huminto. Kahit nagmamaniobra na, ganyan, hirap na yung mga four wheels, ay talaga namang sisingit pa rin. Bakit kayo hindi huminto? Huminto muna tayo. Humingi tayo ng, huminto muna tayo sa buhay. At humingi tayo ng counsel kay Lord. Lord, gustong-gusto ko na to. Gustong-gusto ko na magkakotse. I-loan ko na to, Lord. Ang daming nag-o-offer ng loan sa akin. Ikaw na lang magbayad. Tapos sasabihin natin, pag wala tayong pambayad, kulang eh. Kulang ang blessing ni Lord. Ang blessing po ni Lord laging sapat. Ang nangyayari kasi, ina-advance natin. Diba? Ang biyaya niya ay laging sapat sa bawat araw. Diba? Kung yan ay galing sa Panginoon, yung desire mo, may provision si Lord yan. Pero kung pinangunahan mo yung kalooban ng Lord sa iyo, nagmadali ka, no wonder, the blessing of the Lord, sabi ng Proverbs, brings no sorrow, add no sorrow to it. Kaya nga po nung nawalan kami ng bahay dati, nakatira po kami sa Lerica, sa Gentry. 2 taon lang, wala na kaming bahay. Bakit po? Kasi tad nga kami ng utang. Yung ibabayad namin dapat sa bahay ay napapabayad sa ibang bagay. Dahil sa dami ng utang, na-miscalculate natin eh. Diba? So, ako po yun. Wala pong makukondem, kami po yun eh. Kaya sinishare ko lang sa inyo, baka makarelate kayo na ito po yung lesson na natutunan namin, nagmadali kasi kami. And hindi kami perfect, minsan ganun pa rin, nag-stumble, pero you know, kasi there is a testing of our faith eh. Talagang yung pananampalataya natin, sinusubukan. But lo and behold, lagi tayong babalik sa biyaya, sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. So yun po. Tsaka yung paggamit ng credit card, napakadali pa. Good as cash talaga yan, di ba? Napakadami kong credit card. Buti na lang hindi ko po ginagamit lahat. Pero di ba, kung talagang may mga desire ka, alam mo na kasi yung naranasan mo na, so hindi mo na dapat iswipe ng iswipe. Kasi yan po, ibabayaran nyo din naman yan. Di ba? So, okay. So, next po yung doubt, pagdududa. It leads to unbelief against the truth. Kapag po may sinabi ang Diyos sa'yo, panghawakan mo yun. Huwag mong pagdudahan. Amen. Ano po nangyari doon kay Adam and Eve? Ang daming sinabi ng Lord sa kanya. Number 1, isa dyan yung sinabi, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong ito dahil mamamatay kayo. Sinabi ng Diyos, sa Diyos nang galing. Eto si Satan, ano sabi niya? Hindi totoo yan. Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Hindi totoo yan, hindi totoo mamamatay kayo. May hino-hold back lang ang Diyos sa inyo. Anong nagawa? Kapag nagduda po tayo, ang resulta nito, madedeceive tayo. Madadaya tayo. Deception is believing a lie. Pag pinaniwalaan mo ang kasinungalingan, deceive ka na. So, nakakalungkot po, yun po yung resulta. Okay, next. Yan, complain. Ay, hallelujah. Sino rito ang mareklamo? Dati. Dati na lang, wag ngayon. Wala na ngayon, binago tayo ni Lord, no? Amen. Alam mo, kaya naman nagre-reklamo ang tao, ayaw niya sumunod. Diba?
At nagiging ungrateful po ang tao kapag reklamo ng reklamo. Yung Israelite po, napakareklamo. Pinalaya na sila, galing po sa Ehipto. Pinalaya sila. Pero ano po, ang mga sinasabi nila, gusto pa nilang bumalik sa Egypt. Kasi doon, nandun sila, dinala sila sa ilang, no? Dami nilang miracles na naranasan kung sa Panginoong Diyos. Kung paano sila pinalaya. Ano pong naging, alam mo yun, sabi dito, sabi ni Moses, the Lord will fight for you. Sabi ganyan. And He will provide. Kasi wala silang makain. Reklamo sila na reklamo. Mabuti pa ibalik nyo na lang kami sa Ehipto. Ganito ba magiging buhay namin? Mamamatay na kami sa gutom. Eh sa Egypt, ang sasarap ng nakakain namin. Pinadalhan sila ng mana. Alam niyo po yung mana. Ito yung pagkain daw to ng mga anghel. Galing sa langit. Bagsakan ng mana. O di may pagkain sila, hindi sila gutom. Hanggang sa nagsawa naman sa mana. Ang sabi niya, ano ba namang klaseng pagkain to? O diba, ganyan-ganyan. Tapos, gusto namin ng karne. Sabi ng mga Israelites, pinadalhan po sila ng pugo. Ang daming nagliparang pugo. Quail. Sa langit. At ayun, makatikim naman sila ng karne. Binigay ng Diyos. Ano pa? Nauuhaw sila, walang tubig sa ilang. O di binigyan ni Moses. Pinadalhan ng tubig. Sige, sabi ng Panginoon Diyos, hampasin mo yung malaking bato na yan. At lalabas ang tubig dyan. Lumabas ang tubig. Nagreklamo pa din sila dahil sabi ng Panginoong Diyos, meron akong magandang lupang pangako para sa inyo kung saan na doon masagana ito. Tapos nag-spy, may mga pinadalang spy doon. 10 spy bumalik, sabi malalaking higante nakatira doon. Matatalo tayo. Pero ang sabi ng Diyos kay Moses, I will fight for you. Ako makikipaglaban para sa inyo para makapasok lang kayo doon. Ayaw nila, nagreklamo pa rin sila. So ano po ang nangyari? Sabi sa Deuteronomy 1:34-35, doon po natin mababasa na naggalit ang Diyos at sinabi niya, walang sino man sa henerasyong yon ang makakapasok sa magandang lupaing ipinangako ng Diyos para sa kanila. And even si Moses ay hindi nakapasok sa promised land. Deprivation. Na-deprive. May maganda sanang plano sa kanila, pero hindi napasa kanila. Minsan po ganoon tayo. Mag-complain ka pa ng mag-complain, dyan ka na rin mamamatay. Parang Israelite. Namatay na lang sila sa ilang. Hindi nila naranasan yung masaganang buhay dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos. So tayo po, napakahalaga na bilang Kristiyano talaga, dapat 100% ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Kanino kayo nagtitiwala? Saan kayo nagtitiwala? Sa trabaho nyo? Sa pera? Sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin kasi siya po yung source ng lahat ng bagay. Yan trabaho na yan, lahat ng nandito sa mundo, lahat ng pinagkakakitaan natin, mawawala yan. Kahit gaano kalaki ang milyones nyo. Kaya nga yung tungkol sa pera na yan, ang sabi ni Lord, kung hindi mo maibigay-bigay, hindi ka makapagbigay para sa kaharian ng Diyos. Naandyan ang pananampalataya mo. Amen. Diyan ka nagtitiwala. Natatakot kang mawala yan. Kitang-kita ng Diyos ang puso natin kapag we try to hold back. But when you try to give it away, God knows that you fully trust Him. Amen. Amen. So pag nagtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng depresyon, hindi tayo magkakaroon ng sorrow, walang delay na blessing, at hindi tayo madedeceive at hindi tayo madedeprive sa magagandang bagay. Amen. Amen? Kasi sabi ng Panginoon sa Psalm or sa Proverbs, sabi niya, even young lions go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Hindi siya magkukulang sa magagandang bagay. Yan po, Amen. lagi ko po yung sinasama sa prayer ko. Lord, thank you, Lord, that we will not lack in any good thing. Amen. At siyang tunay siyang nangyayari. Kasi kapag reklamo ka ng reklamo, pero meron namang magagandang bagay na nasa harapan mo, you're not being grateful. Hindi ka nagiging mapagpasalamat. Pero kapag ka kasi
mapagpasalamat tayo, it shows that you are content with what you have and what you don't have. Amen? Kasi ang Panginoong Diyos, ang alam mo, ay magbibigay ng satisfaction sa iyo. Hindi yung mga bagay na nandito sa mundo. Amen. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews 4 verse 16, "Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Alam niyo po, yung mga taong binanggit ko sa Bible, those people in the Bible ay mahal at pinili ng Diyos. They were not perfect, just like us. They had experienced the miracle power of God and yet they did not fully trust the Lord. Tayo ganun din po. Ilang problema na ang pinagdaanan nyo sa buhay, balikan nyo, na nalampasan nyo. Ilan na po? Ang Dami dami na. na, di ba? So, lagi lang po nating balikan na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, dadaanan mo lang yan. Amen. Kapatid, makakalampas ka, makakatawid ka. Yes. Makakatawid ka sa problema niyan sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. You Amen. just have to come boldly. Boldly Yes. means huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa Amen. Panginoong Jesus. Diba? Kasi doon lang natin matatagpuan ang habag at awa ng Diyos na kailangan natin sa mga oras na to. Amen? Amen. Amen. So kami, kahit sinong pastor, kahit sino pang magagaling na preacher dyan, imposible na wala silang pinagdaanan. Mm. Kami po, tumatayo kami dito. Hindi dahil nakatayo ako dito, very smooth ang buhay namin. Diba? Pero nakakatayo ako sa biyaya ng Diyos kahit na may bagyo, tayo lang tayo, diba? Amen. We are standing on the solid rock. Yes. Ganon po ang pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Diba sabi nga ka, kung ikaw ay magtatayo ng bahay, sabi sa Bible, magtayo ka doon sa bato. Bato. Hindi sa buhangin. Mm. Na kapag dumating ang bagyo, kapag ka sa buhangin, ay madali ka, magigiba ang bahay mo. Pero kung sa bato ka, sa bato, sa Panginoong Yesus ka tumayo, eh hindi ka masishaken. You are unshakable. Amen. Amen. Because your trust will be unshaken dahil ang Panginoong Yesus ang matibay na pundasyon natin. Amen. Yes. Hallelujah. So kung sakali man po na meron, alam ko po, bawat araw talagang meron laging pagsubok. Iba-iba yan. Mm. Sometimes, anong klaseng pagsubok na pinagdadaanan ng tao? Kakulangan sa pera, kahirapan, magulong pamilya, magulong relasyon. Parang nakakapagod, mabisyong asawa, bungangerang asawa. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Diba? Walang exempted. Makukulit na anak. Ang daming trabaho. Nakakapagod. Isa-isahin pa natin, mapapagod tayo. And sometimes, due to pressure, due to, alam mo yon, sa pressure talaga, nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na ayaw natin sanang gawin. Pero dahil nga doon sa mga pagsubok, nagagawa natin. But, there's a good news. You can trust the grace of God in your Amen. mess. Amen. Hallelujah. Trust His grace in your mess. Amen. Diba? Ako, wala akong maalalang matinding problema na pinagdaanan namin mag-asawa, kundi yung sumadsad kami eh. Mm. Oo, kasi yung pasimula namin ang pagsasama namin, alam nyo, bagong kasal kami, 1 taon pa lang wala na kami pera. Kala ko kasi mayaman ang pangasawa ko. Hallelujah, mayaman pala sa utang. Ayan na naman. Alam niyo, pag ako nagte-testimony, yung asawa ko lagi bida. Oo. Para ako si Joyce Meyer, kung nakikinig kayo ng mga preaching niya, laging bida yung asawa niya si Dave. So, oo, kala ko kasi, ang dami namin, kuha agad kami ng bahay, wala. Alam mo yung cash flow mo, not enough naman pala. So, napakahalaga that we have financial literacy. Diba? Yung paghawak ng pera. So yun, we mess up big time. Kristiyano pa naman kami. Nakakahiya. Yan lagi nakukondem ako hanggang ngayon. Naiiyak ako pag naaalala ko kasi nakakahiya. Tapos tinetestify ko na mabuti ang Diyos, mayaman ang Diyos. Tapos nagkukulang kayo. Di ba nakakahiyak yun?
And you know what God said to me? Trust me in your mess. Mm. You can go boldly to my throne of grace. Amen? Amen. We can come boldly to the throne of grace. Huwag ka nang magmalaki. Magpakumbaba ka. Umupo ka sa trono ng biyaya ng Diyos na doon makakaranas ka ng kapahingahan, kasaganaan, kapayapaan. Amen? Amen. Trust God in your mess. Lahat po tayo, meron tayong kapalpakan sa buhay. Mm. Diba? Pero tingnan nyo kung nasaan na kami ngayon. Sometimes, nagkakamali pa rin. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa because we are there in the throne of grace. We are Amen. there in the Lord Jesus who finished all in the cross. Lahat ng paghihirap, kinuha niya. Lahat ng sakit, lahat ng pasakit, kinuha niya. At kung mauunawaan mo yon, hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi ka madedepress. Amen. Isipin nyo na lang po yung story ni Joseph the Dreamer. Sino nakaalam ng storya? Mm. Grabe po siya. Wow, Ate Delia, nangyari na to. Dati. Thank you, Lord. Binigyan niya na naman ako ng tissue. Thank you, Lord. Thank you po, Ate Delia. Excuse me po. So, Patay si na. Joseph the Dreamer po, alam niyo po, ibinenta po siya, pinagtangkaan muna ng mga kapatid niya ang buhay niya. Napatayin siya. Pero hindi sila nagkasundo daw at sabi nila, itapon na lang natin sa balon, ihulog natin sa balon. Pero nag-iba na naman yung plano nila. Sabi, ibenta na lang natin sa mga naalipin dyan, sa mga Ehipto. At yun po, ibinenta siya bilang alipin. So ang alipin po no, may bakal sa leeg, nakagapos. At ano pa ang nangyari? Nakulong po siya nung nasa Egypt na siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. At hindi po siya pinabayaan ng Diyos kasi nandun yung kanyang pananampalataya. Meron po kasi siya panaginip, di ba? Mm. Na siya ay mas angat siya doon sa mga kapatid niya, di ba? Mm. Yung pala yun, na siya po ay magiging pangalawa sa pinakamataas sa Egypt, magiging governor po siya. And dumating nga po yung time na yon na naging governor siya. Alam mo niyo po, nagkaroon ng taggutom, at ito pong mga kapatid niya nagpunta sa Egypt para bumili ng pagkain. At nakilala sila ni Joseph. At sinabi niya na siya si Joseph na kapatid nila. Natakot yung mga kapatid nila. Ano pong sabi ni Joseph sa Genesis 50:20? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Amen. So, ibig sabihin po, sabi nga po sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So what the enemy meant for evil, God will turn for good. Amen. Masama man yan nangyayari sa iyo ngayon, hindi man yan maganda, pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya niya yang i-turn around. Baliktarin niya ang pangyayari at maging pabor sa iyo ang nangyayari ngayon. Amen. Magtiwala lang, ano lang po ang susi, magtiwala tayo. Dito sa mundo na puno ng paghihirap, magtiwala tayo dahil tayo ay nakaupo sa tabi ng Panginoong Yesus sa kanyang biyaya. Amen. Hindi po tayo mananatili doon. Hallelujah. Amen sa sitwasyon na iyon. Romans 5:17. Ito maganda to. For the sin of this one man Adam caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Alam niyo po si Adam. Adam messed up big time. Nag-mess up din siya dahil sa kanyang disobedience. At ano ang naging epekto nito sa atin sa mundo? We are bound to death, to destruction. Sa Tagalog, dahil sa kasalanan ng isang tao na si Adan, naghari ang kamatayan.
Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid. Amen. At maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Yes. Hallelujah. Maaring ang ilang sa atin dito may pangit na nakaraan. Kapatid, magtatapos ka na maganda na Amen. ang iyong kinabukasan, ang Hallelujah. iyong buhay. Thank you, Lord Jesus. Amen? Kasi po, God's wonderful grace is greater than your sin, Amen. than the sin of this world. Marumi man yung mga pinagdaanan natin, hindi maganda, masalimuot, pero binigyan niya tayo ng regalo ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Kung dati tayo ay mga nakulong sa bilangguan, nakapatay, magnanakaw, kapatid, dahil nanampalataya ka sa Diyos, inilagay mo ang pagtitiwala mo sa Panginoong Diyos, you are now called righteous. Amen. You have the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Matuwid ka na. Pinatawad ka na ng Diyos by the grace of God. Pinatawad na tayo ng Diyos sa mga maling desisyon natin sa buhay. Amen. Kaya kapatid, patawarin mo na din yung sarili mo. Yes. Patawarin na natin yung sarili nating pagkakamali. Amen. Kasi minsan, na-receive mo na, alam mo na pinatawad ka ng Diyos, pero ikaw guilty ka pa. Hindi ka tuloy makalakad ng masaya. Hindi ka tuloy makalakad ng payapa. Lagi na lang Lord. tinatarakan mo ng kutsilyo yung dibdib mo. Ang tanga ko kasi. Mali kasi. Hindi dapat ganun. Kapatid, move on na. Amen. Ginawa mo na yan. That's already in the past. Mm. Come boldly to the throne of grace. Yes. Pumasok ka na. Pumunta ka na doon sa biyaya ng Diyos na punong-puno ng habag at awa sa'yo. Pinatawad ka na, may regalo siyang naghihintay doon sa'yo. Stop condemning yourself for your wrong decisions. Tao Amen. tayo, yes, tao tayo nagkakamali. Pero mayaman, even greater is God's wonderful grace. Amen? Amen. Romans 4:20-21. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Kapatid, God is able, God is faithful and true to His promises to you. Amen. Ang tanong, alam mo ba ang pangako ng Diyos sa'yo? Amen. Ayan, babalik na naman tayo sa hindi nyo kasi alam. Hindi ko kasi alam ano ba ang plano ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Ako po, nung naging Kristiyano ako, lahat siguro paborito ang verse na to. Nung bagong Kristiyano ako, talagang parang tumarak sa dibdib ko yung Jeremiah 29:11. Na hindi naman kami, alam mo yun, yung buhay natin nung araw, di naman tayo mayaman. Na parang ganito lang sweldo mo, pinagkakasya mo lang. Pero sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope." Sabi ko, maganda pala ang plano ng Diyos sa akin. Hindi pala para sa ikapapahama ko, kundi para ako'y sumagana. Pinakawakan ko yun. And looking back, inangat ako ng Lord. Pangat ng pangat, pangat ng pangat. Papunta doon sa kaluwalhatian niya. Amen? Hallelujah. And tunay nga, sabi dito, si Abraham, during the time na hindi pa rin sila magkaanak ni Sarah, etong si Sarah kasi, mga asawang babae, patunay lang yata na sulsulera sa asawa mga babae. No? Si Sarah, sinulsulan niya kasi si Abraham, si Adam, si Eva, sinulsulan niya si Adam, kaya tuloy nagkaroon ng disobedience. Ay, tayo pala ang may kasalanan. Yan, nagiging isang debate yan, malaking debate. Sino ba talaga ang may kasalanan? Ang babae ba o ang lalaki? Babae. Sa Bible study, pag-usapan natin. Haba oras natin. Dito na lang. Okay, Babae. kaya po kami, napakasarap ng Bible study natin kasi may question and answer. Yan, kung gusto nyo pong malaman kung sino talagang may kasalanan, babae o lalaki, umattend kayong Bible study. Yan ay na-brought up namin nung kila Tatang, di ba Tang? Napag-aralan namin yan noon. So, yan ay natin, ibitin natin. Yun nga po, naisipan ni Sarah na pasipingan si Hagar kay Abraham. Pero si Abraham, sabi dito, ni minsan hindi nag-waver, hindi nagduda.
si Abraham sa pangako ng Diyos na sila'y magkakaanak. Amen. And true enough, nangyari at the age of 100 years old. Dumating na nabuntis si Sarah. Pinagbubuntis niya po si Isaac. Amen? Amen. So mga kapatid, ano man po yung pagkakamaling ginawa natin sa buhay, maaasahan natin mapanghahawakan ang pangako ng Diyos. It will come to pass. Amen. You mess up big time. Nag-mess up si Adam, nag-mess up man si Abraham at si Sarah, pero nangyari pa rin ang sinabi ng Diyos na tayo ay tutubusin sa kasalanan, na si Abraham ay magkakaanak. Yes. Nangyari. So, isipin natin ano ba yung mga pinanghawakan nating pangako sa Diyos na nangyari. Amen. Na kahit na may mali tayong desisyon, nangyari pa rin. Kami po, nung natisod kami, lumagapa kami, nawalan kami ng bahay, ang pangako ni Lord sa akin, you will not lack in any good thing. Favorite verse ko yun talaga. Hindi tayo magkukulang sa magandang bagay. Kaya naman nagkaroon kami ng magandang sasakyan. At ngayon nagkaroon po kami ng magandang bahay. We Amen. mess up so badly, pero inangat kami ng Diyos, and His word indeed come to pass. Amen. So kapag nandun kasi sitwasyon na wala kaming pera, wala kaming makain, wala kaming pambayad, ito lang ang pera namin. Minsan kung wala ang pananampalataya niyo po sa Diyos, you will just give up. Mawawalan ka ng pag-asa, hindi ka nakikilos, madedepress ka, mawawala ka sa sarili mo. Kaya ang daming depress, kaya kailangan po natin kumilos at maging kalakasan sa ating kapwa. Na may pangako ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen. You mess up so badly, but God will rise you up again. Amen. Hallelujah. Sabi, the godly will trip 7 times, but God will help him rise again. Diba? Yes. Ilang beses man tayo lumagabak, itatayo tayo ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Bakit ganon? Ang bilis ng oras. Okay, sabi po dito, sa Psalm 46 verse 1, favorite ko rin to noong during the time na may problema kami. Pero maganda po itong nakuha ko sa TPT version. God, you're such a safe and powerful place to find refuge. You're a proven help in time of trouble, more than enough and always available whenever I need you. Sa New King James version po, ang sabi po dyan, the Lord is a very present help in trouble. Amen. Indeed, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, laging present si Lord. Andyan lang siya. Hindi mo Hallelujah. napapansin. Kapag-usap ka, humingi ka ng tulong. He is always available. His grace is always available. So, okay. You can trust His grace in your weakness. Amen? Lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan. Minsan nakapokus tayo dun sa kahinaan natin, kaya wala tayong nagagawa. Ako po, alam niyo po, sa totoo lang, napakamahihain ko. Ilang beses ko na po itong tinestimony. Kasi po talagang ako po lagi lang nakakulong sa kwarto. Naalala ko, nung high school ako, gusto ko pong sumali sa journalism kasi po mahilig akong magsulat. Pero ako po ay very insecure. Hindi ako secure sa kakayahan ko. Baka may mas magaling pa sa akin, pamali-mali ako. Di na lang ako nag-try. Pero hanggang ngayon, nagsusulat ako yung mga devotion na nababasa ko. Sinusulat ko yung mga kuro-kuro ko tungkol sa mga kung ano-anong, alam mo na, balita or sa salita ng Diyos. And lagi akong, pag may tao po, lagi lang ako nakakulong sa kwarto. Andiyan ang nanay ko, nagtatago lang ako sa kwarto noong bata-bata po ako. Talagang pasok kami sa kwarto pag may bisita. Hindi ako marunong humarap sa tao. So yun po yung kahinaan ko, takot ako sa tao. Pero ngayon, hindi na ako takot sa biyaya ng Diyos. Naging kalakasan ko na siya. Amen. Di ba minsan ko ginagamit ng kaaway ang mga kahinaan natin para hindi mangyari ang kalooban ng Diyos. Kasi pinapaisip sa'yo ng kaaway na hindi mo kaya yan, hindi ka pwedeng magsalita sa maraming tao. Dahil ayaw ng kaaway na may ma-encourage tayo. May makukuha pala sila when we speak, when we open our mouth and we speak blessing and encouragement. Amen. Kung hindi ako tumayo dito, hindi ko siguro na ibigay ang mabuting balita sa mga kamag-anak ko na naranasan ko. Kung hindi Amen. po ako naniwala ako na ako'y mahina, na ako'y walang kakayahan, hindi po siguro ako nakapag-Bible study. Sabi po sa 2 Corinthians 12 verse 9, He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. We are all
so weak, but God's grace is strong. Amen? Amen. Ginagamit po ng Panginoon yung kahinaan natin para dumipende tayo doon sa lakas na ibibigay niya sa atin. Amen. Isaiah 12 verse 12. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. Totoo po. Ang biyaya ng Diyos ang nagdulot para tayo'y maligtas. Amen? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Psalm 27 verse 1 to 3. The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. The almighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Amen. Ano bang atake ng problema meron sa inyo? Put your confidence in the Lord. Amen. Amen. His throne of grace is our fortress. Alam niyo po yung fortress, ito po yung isang malalaking pader na mapapagtaguan natin. Moog, tanggulan, stronghold. The Lord is our stronghold. Makakapagtago tayo sa Kanya. Amen. Pumunta tayo sa Kanya. Amen? Trust His grace in your battle. Ano ba ang laban nyo ngayon? Tayo, bawat isa dito, may kanya-kanya tayong hinaharap na laban. Hindi ko kayo kilala lahat, pero alam ko lahat kayo mayroong mga kinakaharap na problema. Kasi nga hindi tayo exempted. Amen? Amen. Pero ano po ang sabi sa 2 Chronicles 20 verse 15? Listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours but God's. Amen. Ang laban na kinakaharap mo ngayon, kapatid, ay hindi sa iyo. Laban ng Diyos yan. Amen. Huwag mong pagurin yung sarili mo sa pakikipaglaban mag-isa. The Lord is with you. Sabihin mo, ibahin mo, nakasulat dyan. Listen, listen, Kelly. Ako po si Kelly. Listen, Kelly. This is what the Lord says. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga nakikita mong problema. Dahil ang laban na yan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Amen. Diba nakaka-encourage ang biyaya ng Diyos? Yes. Amen. Hallelujah. God will fight for you. Proverbs 21 verse 31. Sabi, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory belong to the Lord. I-claim nyo na po ang katagumpayan sa anumang pinagdadaanan nyo sa buhay. Amen. Dahil sabi nga ng Panginoon na siya, pinagtagumpayan niya na ang lahat. Mas malala nga yung pinagdaanan ng Panginoon, di ba? Mm. Pero even the sting of death ay hindi po siya hindi nagtagumpay sa kanya. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen. So tayo po'y nakasandal. Maupo po tayo doon sa trono. Makiupo tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen. Maupo ka dyan. Imagine niyo meron isang trono dyan. Trono ng hari. Try nating maupo doon. Malamang po matatagpuan niyo yung comfort, Mm. yung peace, yung rest. Diba? Hindi rest in peace. Pero kapahingahan po sa biyaya ng Diyos. Amen. Maupo po tayo sa trono. We go boldly to the throne of grace. Amen. Amen. So ulitin ko po ang trono ng biyaya ng Diyos sa Hebreo 4:16. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ano man po ang pagsubok, punta po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil ito po ay matibay, subok na matatag, subok na matibay at maaasahan. Amen. Amen? So, doon po natin iligay ang pagtitiwala sa Diyos. Amen. So, sige po, bago po tayo, siguro po tumayo po tayo, at sabayan po natin ang isang awit bago po ako manalangin.